Hello guys, Ugok Anime PH nga pala, ngayon nga ay pag-uusapan natin ang Chapter 16 ng Dragon Ball Kakume, pero bago ko ito simulan ay mag-subscribe na muna kayo sa ating channel para lagi kayong updated sa Dragon Ball content natin. Pero bago ang lahat ay mag-intro na muna tayo. Bago ko simulan ng chapter na ito ay mag-recap na muna tayo, at sa last chapter nga ay atin nakita kung paano nga ginamit na advantage ni Dula sa laban ng kahinaan ni Broly, ito ngayon pag-hostage sa mga kaibigan nito. At sa kasamaan palad ay umabot pa nga ito sa kamatayan ni Chele na talagang nagpagalit dito kay Broly. Dito na nga papasok ang chapter 16 ng Dragon Ball Kakume na pinamagatang The Demon Realm. At sa unang panel nga ay ipinakita nga dito ang lumipas na 6 na buwan mula nang mapunta si Boo sa Demon Realm, dahil nga hindi alam ni Boo kung paano makabalik sa Universe 7 ay walang awa nga niyang ginawang chocolate ang mga demon dito at ito nga ang ginawa niyang pagkain. Bakas nga sa mukha nito ang saya. At sa moment na ito ay nakita nga niya dito ang spaceship na aksidenteng nagdala sa kanya sa lugar na ito at hinahanap nga dito ni Boo si Mr. Pogi. Ngunit sa point na ito ay may biglangang lumapit sa kanya, na kinagulat dito ni Boo, salita nga dito si Boo at sinabi nito na hindi nga daw nito kamukha ang ibang mortal dito na ginawa niyang candy. Dito nga ay agad nagpakilala ang mortal na ito at sinabi nga nito na siya nga daw ay kilala sa lugar na ito bilang si Archduke, pero Treguna na nga lang daw ang itawag nito sa kanya. Pero sa moment na ito ay parang nalito nga si Boo at sinabi nito na hindi nga daw niya maintindihan ito, at na-sense na din niya ang chi dito ni Treguna na feeling nga daw niya ay kakaiba nga daw ito. Kaya nga mabilis na naghanda dito si Boo para gamitan na nga ito ng kanyang magic technique. Ngunit sa point na ito ay nagsalita nga dito si Treguna at sinabi nito na teka lang, ikaw ay nasa Demon Realm, at ako ay isa din demon kaya nga ganito ang sense ng akin aura, pero isa ka din namang demon na mayroong mabuting puso. Sagot naman dito si Boo na tama ka, ako ay mayroon mabuting puso, ano ba ang kailangan mo sa akin? Dito nga ay nagpaliwanag si Treguna at sinabi nito na noong unang araw nga daw nang mapunta si Boo sa lugar na ito ay balak na nga daw niya itong puntahan, ngunit nakita nga daw niya na wala pa sa katinoan itong si Boo kaya hinayaan na niya muna itong ubusin ang mga demon na nasa paligid nito. At di naglaon ay sinabihan na ako ng soberanya na direkta na kitang sunduin. After ngang marinig ni Boo ang mga sinabi dito ni Treguna ay agad nga itong nagbalak na sumama pero tinanong nga niya muna si Treguna kung kaya daw ba nitong ayusin ang bagay na ito. Sagot naman dito ni Treguna na hindi nga daw siya isang scientist pero meron naman daw siyang mga kasama na kayang ayusin ang secrets ng technology na yan. Salita nga dito si Boo at sinabi nito na ito nga daw device na ito ang dahilan kung bakit siya napunta dito, dagdag pa dito ni Boo na baka nga daw nag-aalala na itong si Mr. Pogi sa kanya. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito sa Universe 6 kung saan ay atin makikita dito si Heat na kasalukuyan nagsasalita, sinabi nga nito kay Frost na magising ka sa katotohanan Frost, na mayroon talagang mortal ang mas malakas sayo. Sagot naman dito ni Frost na hindi nga daw niya inaasahan yon, dagdag pa nito na siya nga daw ay mas mahina na ngayon. Salita nga ulit dito si Heat at sinabi nito na natural nga lang daw ang bumalik itong si Frost sa dati nitong form para nga daw muling mabuhay ito, halos 5 months nga daw itong nakoma, dagdag pa dito ni Heat na ito na nga daw ang last time na haharapin niya itong si Frost. Sa moment na ito ay payabang na sinabi ni Frost na dinala nga daw siya dito ni Heat, para saan? Para maging isang special forces ng planetang Sad Alaor sa Galactic Patrol. Anong rason mo? Salita nga dito si Heat at tinanong nga nito si Frost kung alam daw ba nito kung nasaan sila. Si Frost naman ay tumungo lang dito, at sa pagtingin nga niya sa paligid ay nakita nga nito ang planeta niya na talagang kinagulat dito ni Frost. Salita nga dito si Heat at sinabi nito na wag niya daw mag-alala itong si Frost, wala naman daw nang hired sa kanya para gawin sa kanya ang mga bagay na ito. Pero iniwan mo ang planeta na ito after ng organizing piracy, at pinatirahan mo pa sa ibang mga mortal kapalit ng paniniwala na kaya mo silang mailigtas sa mga kalaban nila, ngunit ang totoo ay pangsariling interes mo lang ang lahat. At ngayon nga daw ang mga iniwan nito sa kahirapan ay inaantay na nga lang itong si Frost na magkamalay para pagbayaran nito ang mga kasalanan na ginawa nito sa mga tao sa planeta na ito. Sa moment na ito ay inis na nga itong si Frost dito kay Heat at mabilis nga nitong inatake si Heat. Ngunit mabilis nga lang nakapunta si Heat sa likod ni Frost, salita nga dito si Heat at sinabi nito na hindi lang ikaw ang pwedeng mag-revenge.
Dagdag pa dito ni Hit na ramdam mo naman siguro na mas tunay ang pag-revenge ng mga niloko mo kesa sa pag-revenge mo sa taong sinasabi mong inabuso ka. Dito nga ay kita sa mukha ni Frost ang pagkadismaya, at talagang nagpapanik na nga ito sa mga nangyayari. Kasi nga guys nasa based form siya, ibig sabihin hindi niya talaga kayang lumaban sa ngayon. Pero sa point na ito ay bigla nang ang naglaho itong si Hit. Ito namang si Frost ay nagbabalak pa rin na makapag-revenge sa mga mortal na umabuso sa kanya. Sa next panel naman ay balik ang scene dito sa Demon Realm kung saan ay atin makikita dito sila Bo at Preguna na kasalukuyan papunta sa Soberanya. Salita nga dito si Preguna at sinabi nito na isang karangalan nga daw ang makasama itong si Demon Mijin Bo, at ang makita ko kung paano mo inubos ang mga demon na nasa paligid mo ng halos 5 buwan at hindi ko lamang nakita na napagod ka sa mga ginawa mo. Sagot naman dito si Bo at sinabi nito na siya naman daw ay nakapagpahinga na ng ilang segundo at sakto na nga daw yon para nga daw ma-recharge na ang buong lakas niya. Dahil nga sa sinabi dito ni Bo ay talagang gulat na gulat nga dito si Preguna, at salita nga ito at sinabi nito na sila nga daw ay malapit na. Sa point na ito ay excited nga dito si Bo kasi nga akala niya puro pagkain ang lugar na kanilang pupuntahan. Salita nga dito si Preguna at sinabi nito na ang pupuntahan natin ay isang mortal na tagapagpasunod ng mga batas dito. Si Bo nga ay walang idea sa mga sinasabi dito ni Preguna. Salita nga ulit dito si Preguna at sinabi nito na pupuntahan nga daw nila ang pinaka-superior ng mundo na ito. Pinaliwanag niya lang dito ni Preguna kay Bo kung saan nagmula ang Kais. Ayon nga dito na nagmula nga lang daw ang Kais sa prutas, at ang mga Kais ng Demon Realm at ibang Kais ay iisa lang ang pinagmulan. Pero dahil nga kailangan ng balance ng mundo na ito ay pinipili nga lang talaga ang mga good Kais at Demon Kais. After ngang sabihin ni Preguna ang mga kataga na yon ay sila nga ay nakarating na sa napakalaking puno ng Demon Realm. Salita nga dito si Preguna at sinabi nito na nasa itaas nga daw ng puno na yan ang Sovereign, pero kung gusto naman daw nito, ay dumaan tayo sa hagdan at komprontahin natin ang mga fighters doon bago ka makipagkita sa amin Sovereign. Sagot nga dito ni Bo at sinabi nito na bagay matalo ko sila, papayag ka na bang makita ko ang Sovereign nyo? Makakasigurado ka din ba na magagawa niya ang spaceship ko? Sagot nga dito ni Preguna na ako na ang bahala sa scientists na mag-aayos ng spaceship mo. Dahil nga sa sinabi ni Preguna ay pumayag na nga si Bo sa kagustuhan nito. Ngunit wala pang ilang segundo ay nagpapawala nga dito si Bo ng sobrang lakas na pag-atake na talagang sumira sa parang pinto dito. Si Preguna nga ay gulat na gulat sa ginawa dito ni Bo kasi nga mabilis lang nitong naubos ang mga sinasabi niyang fighters. Sa moment na ito ay nakita nga ni Bo ang something na nasa itaas kaya mabilis na nga niya itong pinuntahan. At sa pagdating nga ni Bo sa pinakataas ng puno na ito ay wala nga siyang nakitang kahit anong bagay dito pero may biglangang tumawag sa kanya. Salita nga dito ang isang mortal at sinabi nito na siya nga daw si Higaites ang tagapagpasunod sa mundo na ito, kilala ako sa tawag na Demon Supreme Kai. Nang makita nga ito ni Bo ay parang namukhaan nga niya itong si Higaites at sinabi nito na kilala daw ba nito si Babidi. Sagot nga dito ni Higaites na nakakagulat ka naman, kilala mo pala ang mortal na yon, wala na akong connection kay Babidi, halos 3 million years ago na. Salita nga ulit si Bo at sinabi nito na ibig sabihin kaibigan mo siya. Sagot nga dito ni Higaites at sinabi nito na syempre hindi, si Babidi ay isang selfish na wizard, balak niyang kontrolin ang buong mundo. In short ay nagbalak nga si Babidi na sakupin ang buong mundo pero sa huli ay nabigo lang siya, pero lahat nga ng plano niya ay nagawa niya. Pero sa moment na ito ay napansin nga dito ni Higaites na hindi pala nakikinig sa kanya itong si Bo at ito nga ay kumakain lang. Si Preguna nga ay humingi ng dispensa sa ginagawa ni Bo. Pero sa moment na ito ay tinawag nga ni Higaites itong si Bo at sinabi nito na ngayon nandito ka na, pag-usapan natin ang magaganap na war, balak ko sanang tugisin ang mga ito gamit ang ultimate weapon ko, anong masasabi mo? Pero sa moment na ito ay sinabi ni Bo na gusto na nga niyang maayos ang device na ito, at sinabi sa akin ni Preguna na kaya mo daw itong maayos. Sa point na ito ay sinabi ni Preguna kay Higaites na ang bagay na nga daw na yan ay ang nagdala kay Bo dito. Dahil nga sa sinabi ni Preguna ay nagulat nga dito si Higaites at sinabi nito na tayo pala ay Swinerte. Gusto nga lang dito ni Bo na makausap itong si Mr. Pogi. Dahil nga mahalaga itong si Bo sa kanila ay agad nang pinadala ni Higaites kay Preguna ang device dito ni Bo sa scientist area nila. Aayusin nga dito nila Higaites ang device ni Bo, pero dapat mag-agree si Bo sa kanilang kasunduan na agad naman sinanayunan dito ni Bo. Linawin ko lang guys, ang kasunduan nga dito nila Higaites ay ang isama si Bo sa kanilang pangkat. After nga nito ay sinabi na ni Higaites kay Bo na kilala nga daw niya ang angel na nakaupo sa pinakataas.
At sigurado nga daw siya na balak ng Mother of Angel na ito na isama silang lahat ng nasa Demon Realm. Dagdag pa dito ni Higaites na mas nakakatakot nga daw ang dating Majinbo, pero kahit na ganon ay alam ko na naman ang gagawin ko sa'yo. Alam ko naman na aware ka din sa mga abilities mo na absorption. Sa next panel naman ay ating makikita dito si Frost na kasalukuyan sinusundan itong si Heat. Pero sa moment na ito ay nalito nga itong si Frost kasi akala niya si Heat itong sinusundan niya, kamukha lang pala. Si Heat pala ay nasa mataas na bahagi ng lugar kung saan ay kita nga nito ang mga ginagawa dito ni Frost. Sa moment na ito ay nagsalita nga itong kasama ni Heat at sinabi nito na totoo daw bang may kakayahan ang mortal na yan. Sagot naman dito ni Heat na sigurado nga daw siya. Salita nga ulit dito ang mortal at sinabi nito na pinapunta kita dito Heat para aming makilala ang mortal na yan na sinasabi na meron sobrang samang pag-uugali. Si Heat nga ay nangangamba sa binabalak dito ni Frost kasi feeling nga nito na parang balak dito ni Frost na hanapin ng solar flare na alam naman natin na kayang bumura ng buong planeta. Si Frost nga ay nagbabalak ng umalis sa planeta na ito at mabilis na nga itong lumipad pataas para nga umalis sa lugar na ito pero wala pang ilang segundo ay tinamaan nga dito si Frost ng atake ni Heat na talagang muntikan ng pumatay dito kay Frost. Salita nga dito si Heat at sinabi nito kay Frost na ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na huwag kang tataka sa planeta na ito. Bagay inulit mo pa ito Frost rekta ko nang aatakehin ang puso mo para mamatay ka na, naiintindihan mo. Ngunit sa moment na ito ay nakaramdam nga sila Heat ng sobrang lakas na chi na talagang kinagulat nila dito. At ito nga ay nagmumula dito kay Broly. At sa kabilang banda nga ay ipinakita nga dito si Broly na kasalukuyang nagpapalabas ng sobrang lakas na chi na talagang yumayanig sa planetang Sadala. At dito na nga natapos ang chapter 16, like and share guys.